Ang sakit palang marinig mula sa sarili mong kapatid na wala kang kwenta. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na lumuhod ako sa harap ni Ate Lorna at ng mga magulang ko. Nakiusap ako. Nagmakaawa ako para sa 50,000 na piso dahil akala nila palayasin na ako sa bahay. Pero anong sinabi nila sa akin? Matanda ka na, Mateo. Bahala ka na sa buhay mo. Ang hiya na naramdaman ko nung tinaboy nila ako na parang aso, tagos hanggang buto. Buong buhay ko, naging mabuting anak ako. Tahimik, masunurin. Kahit simple lang ang trabaho ko bilang accountant, hindi ako naging pabigat. Pero nung akala nila kailangan ko ng tulong, doon lumabas ang totoo. Para sa kanila, isa lang akong pabigat na dapat iwasan. Wala silang utang na loob sa pinagsamahan namin bilang pamilya. Pero ang hindi nila alam, habang nilalait nila ako, may tinatago akong lihim. Isang maliit na papel sa bulsa ko na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Tama ang narinig nyo. Nanalo ako sa loto. At yung kapatid nilang tinawag nilang talunan, siya na ngayon ang may hawak ng alas. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbawi sa aking dangal. Tuturuan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang tunay na pamilya kapag nawala na ang pera. Kayo ba? Naranasan nyo na bang itrato na parang ibang tao ng sarili nyong kadugo? Pindutin ang like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Gusto kong marinig ang kwento nyo. Simulan na natin. Kabanata 1. Ang tiket ng tadhana sa isang karaniwang Martes. Ako si Mateo, 33 anyos. Isang senior accountant sa isang kumpanya sa gitna ng Makati. Kung titingnan niyo ang buhay ko, sasabihin niyong maayos naman ang lahat. May trabaho. May sweldo tuwing kinsenas at katapusan. Nakatira sa isang maliit na apartment sa Quezon City na ligtas naman kahit papaano. Hindi ako yung klase ng tao na laman ng balita. Hindi ako sikat. Ako yung klase ng tao na gigising ng maaga, magkakape, at makikipagsiksikan sa traffic sa EDSA para pumasok sa trabaho. Isang simpleng pamumuhay na binuo sa sipag at tiyaga. Ganyan naman tayong mga Pilipino, di ba? Sanay sa hirap, sanay sa kayod. Pero ang hindi alam ng marami, 18 buwan na ang nakararaan, nagbago ang ikot ng mundo ko. Isang pagbabago na akala ko ay sagot sa lahat ng dasal ko sa Quiapo. Pero nagkamali ako. Iyon pala ang simula ng pinakamasakit na leksyon na matututunan ko tungkol sa mga taong akala ko ay kilala ko. Nagsimula ang lahat sa isang Martes ng Marso. Wala naman talagang espesyal sa araw na iyon. Martes. Mainit. Yung klase ng init sa Maynila na dumidikit sa balat kahit kakaligo mo lang. Tanghaling tapat noon at oras ng lunch break. Naglalakad ako papunta sa paborito kong karinderya, 2 kanto mula sa opisina, nang mapadaan ako sa isang outlet ng loto. Alam nyo, hindi talaga ako sugarol. Lumaki ako sa pamilyang bawat sentimo ay binibilang. Ang turo sa akin ng tatay ko, ang pagtaya sa loto, ay para lang sa mga taong hindi marunong sa math. Sayang lang daw sa pera. Mas mabuti pang ibili na lang ng bigas. At bilang isang accountant na laging nakaharap sa mga numero, alam ko na napakababa ng tsansa na manalo. Halos imposible. Pero, ewan ko ba, may kakaiba sa araw na iyon. Siguro dahil sa tindi ng sikat ng araw na tumatama sa karatula ng jackpot prize. O baka naman dahil pagod na ako sa dami ng trabaho. Tax season noon, kaya tambak ang mga papel sa mesa ko. Gusto ko lang sigurong tumakas kahit sandali. Kahit sa imahinasyon lang. Lumapit ako sa bintana ng outlet. Ang nagbabantay ay isang manang na mukhang pagod na rin sa buhay. Siguro ay libu-libong tiket na ang naibenta niya sa mga taong puno ng pag-asa pero laging umuuwi na bigo. Isa nga pong tiket para sa Ultraloto, sabi ko sa kanya. Ikaw ba pipili ng numero o lucky pick? Tanong niya habang hindi man lang tumitingin sa akin. Lucky pick na lang po manang, sagot ko. Wala nang isip-isip, bahala na ang makina. Iniabot niya sa akin ang tiket. Kinuha ko ito, tinupi, at isiniksik sa loob ng wallet ko nang hindi man lang tinitingnan ng mga numero. Para sa akin,
Hindi naman talaga mahalaga ang mga numero. Ang binili ko ay ang panandaliang pag-asa, yung pakiramdam na baka sakali. Baka sakali lang naman magbago ang ihip ng hangin. Nakalimutan ko na ang tungkol sa tiket na yon. Lumipas ang 3 araw, Biyernes ng gabi nang maalala ko ito. Nasa sala ako noon ng apartment ko. Pagod galing sa trabaho, ang ulam ko ay sardinas na ginisang may itlog at kanin. Nakaupo ako sa harap ng telebisyon, nanonood ng balita habang hinihintay na lumamig ang ulo ko mula sa stress ng buong linggo. Ganyan naman tayo, di ba? Pagkatapos mag-analisa ng pera ng ibang tao buong araw, uuwi tayo sa simpleng hapunan. Tapos, lumabas na sa screen ang bola ng loto. Nagsimula nang i-anunsyo ang mga nanalong numero. Kinuha ko ang wallet ko, hinugot ko ang tiket na gusot na. Inilapag ko sa mesa katabi ng plato ng sardinas. Unang bola, 12. Tiningnan ko ang tiket ko, may 12 ako. Pangalawang bola, 28. Tiningnan ko ulit ang tiket, may 28 din ako. Ayos sabi ko sa sarili ko, baliktayan na rin ito. Pwede na. Pangatlong bola, 35. Napahinto ako sa pagsubo. Teka lang, 3 na ang tumama. Pang-4 na bola, 47. Bumilis ang tibok ng puso ko, yung parang may tambol sa loob ng dibdib ko. 4 na numero. Pang-5 bola, 52. Dito na ako napatayo. Nalaglag ang kutsara sa plato. Kumalansing ito ng malakas pero parang wala akong narinig kundi ang ugong sa tenga ko. 5 numero na. Isa na lang at magbabago ang lahat. Huling bola. 11. Tiningnan ko ang tiket ko. 12, 28, 35, 47, 52, 19. Tiningnan ko ang TV. 12, 28, 35, 47, 52, 19. Tiningnan ko ulit ang tiket. Paulit-ulit. Kinusot ko ang mata ko, baka nananaginip lang ako o baka malabo lang ang mata ko. Pero nandoon pa rin. Parehong-pareho. Walang labis. Walang kulang. Sa loob ng 30 segundo, hindi ako makahinga. Parang tumigil ang oras sa loob ng maliit kong apartment. Hindi ito nangyayari sa mga taong katulad ko. Ang mga accountant na taga Makati ay hindi na nanalo ng jackpot. Kami ay taga-balanse lang ng budget. Kami ay taga-kwenta lang ng buwis. Kami ay bumibili ng segundamanong sasakyan at tinitiis hanggang sa masira. Hindi kami nananalo ng 300 milyong piso. Pero hawak ko ang papel. At ang papel na yon ay nagkakahalaga ng higit pa sa kikitain ng buong angkan namin sa loob ng 10 henerasyon. Nanalo ako. Nanalo ako ng 300 milyong piso. Ang unang pumasok sa isip ko ay tumawag sa telepono. Gusto kong ibalita. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagan si nanay at si tatay. Gusto kong sabihin sa kanila na tapos na ang hirap, na pwede na silang magpahinga, na hindi na nila kailangang magtipid sa gamot. Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig pa ang kamay ko habang hinahanap ang pangalan ni tatay sa contacts. Pero bago ko napindot ang call button, natigilan ako. Ano ang sasabihin ko? Tay, mayaman na tayo? Paano ko ipaliliwanag ito nang hindi mukhang nasisiraan ng bait? At may kung anong boses sa likod ng utak ko ang bumulong. Isang boses ng pag-iingat. Ibinaba ko ang telepono. Hindi muna ngayon, bukas na lang, o sa makalawa. Sa halip na mag-party o magdiwang, ginugol ko ang buong weekend sa harap ng computer. Nag-research ako. Accountant ako eh. Sanay akong mag-aral bago gumawa ng desisyon. Hinanap ko kung anong nangyayari sa mga nananalo sa loto. At ang nabasa ko ay nakakatakot. Nalaman ko ang tungkol sa buwis. Sa Pilipinas, bawas agad ng 20%. Okay lang, malaki pa rin ang matitira. Nasa 240 milyon pa rin. Pero ang mas nakakatakot ay ang mga kwento ng buhay ng mga nanalo. Karamihan sa kanila, nawalan ng pera pagkalipas lang ng ilang taon. Nalulong sa bisyo, naubos sa waldas. Pero ang pinakamasakit, ang mga kwento tungkol sa pamilya. Mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa agawan sa mana. Mga kamag-anak na biglang sumusulpot na parang kabute, humihingi ng balato. Mga anak na naghihintay na lang mamatay ang magulang para makuha ang pera. Mga mag-asawang naghiwalay dahil sa hinala at kasakiman. Ang pera pala ay parang asukal. Kapag natapon, lalapitan ng langgam. At minsan, ang mga langgam na iyon ay ang mga taong kadugo mo pa.
Pagsapit ng Lunes ng umaga, nakabuo na ako ng desisyon. Isang desisyon na magdidikta ng takbo ng buhay ko sa susunod na 18 buwan. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Wala ni isang makakaalam. Hindi si nanay, hindi si tatay, hindi si Ate Lorna, lalo na ang mga kaibigan ko. Kinuha ko ang premyo sa opisina ng PCSO ng palihim. Nagsuot ako ng simpleng damit, sombrero at face mask para walang makakilala. Sinunod ko ang payo ng abogado. Inilagay ko ang pera sa isang trust fund at investments. Ang pera ay ligtas na, kumikita ng interes na sapat para buhayin ako habang buhay kahit hindi na ako magtrabaho. Pero bumalik ako sa apartment ko. Pumasok ako sa trabaho kinabukasan na parang walang nangyari. Sumakay pa rin ako sa luma kong kotse na 8 taon na ang tanda at sira na ang aircon. Nagbaon pa rin ako ng tanghalian. Nakipag-usap pa rin ako sa boss ko tungkol sa mga spreadsheet at deadline. Nagpanggap ako na ako pa rin si Mateo na accountant. Si Mateo na nagrereklamo sa taas ng presyo ng gasolina. Si Mateo na naghihintay ng 13th month pay. Ang tanging pinagkaiba lang, mayroon na akong sikreto. At ang sikretong iyon ay bumibigat bawat araw. Alam niyo ba kung ano ang pakiramdam ng may itinatagong ganito kalaking lihim? Para kang naglalakad na may dalang ginto sa bulsa pero kailangan mong umakto na parang bato lang ito. Bawat usapan namin ng pamilya ko ay naging isang pagsubok, isang palabas. Kapag tumatawag si Ate Lorna at nagrereklamo tungkol sa tuition fee ng mga pamangkin ko, tumatango ako at nakikisimpatya. Sinasabi kong, mahirap talaga ang buhay ngayon, ate. Pero sa isip-isip ko, kaya kong bayaran ang tuition ng mga anak niya hanggang makatapos sila ng kolehiyo sa isang pirma lang ng tseke. Kapag nag-aalala si nanay sa gastusin sa bahay, nagbibigay ako ng payo tungkol sa pagtitipid. Pero alam ko, kaya ko silang bilhan ng bagong bahay at lupa bukas na bukas din. Nakokonsensya ba ako? Oo naman. Anak ako eh. Gusto kong tumulong. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag nalaman nila ang totoo, hindi na ako si Mateo na anak nila o kapatid nila. Baka maging si Mateo na ako na bangko nila. Ang sikretong ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang pananaw. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na obserbahan ang mga tao sa paligid ko. Kung paano nila ako tratuhin kapag ang alam nila ay wala akong maibibigay sa kanila kundi ang sarili ko lang. Isa itong eksperimento sa ugali ng tao. At aaminin ko, hindi laging maganda ang nakikita ko. Matapos ang 6 na buwan ng pagpapanggap, napagtanto ko na hindi pwedeng ganito habang buhay. Kailangan kong gamitin ang pera. Kailangan kong tulungan ang pamilya ko. Pero bago ko gawin yon, bago ko baguhin ang buhay namin, may gusto muna akong malaman. Isang bagay na napaka-importante. Gusto kong malaman kung sino ang tutulong sa akin kung sakaling ako naman ang mangailangan. Laging ako ang inaasahan nila. Laging ako ang matino. Laging ako ang may trabaho. Pero paano kung baliktad? Paano kung ako ang nawalan? Paano kung ako ang naghikahos? Doon nabuo ang plano ko. Isang simpleng pagsubok. Isang tawag sa telepono na magbubunyag ng tunay na kulay ng bawat miyembro ng pamilya ko. Hindi ko alam noon na ang tawag na iyon ang dudurog sa puso ko, pero magbubukas din ng mata ko sa katotohanan. Kabanata 2. Ang lihim ng milyonaryo at ang anino ng takot. Akala ng karamihan, kapag nanalo ka sa loto, ang una mong gagawin ay magsisigaw sa tuwa. Magpapainom sa barangay, bibili ng bagong sasakyan, o di kaya ay magbubook ng flight papuntang Hong Kong o Japan. Ganyan naman ang pangarap nating lahat, di ba? Yung biglang yaman, yung one time, big time. Pero mali pala ang akala natin. Noong gabing iyon, habang hawak ko ang tiket na nagkakahalaga ng 300 milyong piso, hindi saya ang naramdaman ko. Hindi ako napasayaw. Hindi ako napatalon. Ang naramdaman ko ay takot. Isang matinding takot na gumapang mula sa sikmura ko hanggang sa lalamunan ko. Hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame ng maliit kong kwarto. Iniisip ko ang tiket na nakatago sa ilalim ng punda ng unan ko. Paano kung manakaw ito? Paano kung masunog ang apartment? Paano kung panaginip lang ang lahat at magising akong mahirap pa rin? Sa halip na tawagan ang pamilya ko, ginugol ko ang buong Sabado at Linggo sa harap ng computer.
Nagbasa ako. Hinanap ko ang mga kwento ng mga taong nanalo sa loto noon. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanila. At mga kaibigan, ang nabasa ko ay parang bangungot. Nalaman ko na karamihan sa mga nanalo ng jackpot ay nauuwi sa wala. Sa loob lang ng ilang taon, balik na sila sa hirap. O mas malala pa, baon na sa utang. May nabasa ako tungkol sa isang lalaki na pinatay ng sarili niyang bayaw dahil sa inggit. Mayroon namang ginawang gatasan ng buong angkan hanggang sa maubos ang pera at itakwil siya noong wala na siyang maibigay. Nariyan ang mga kwento ng paghihiwalay ng mag-asawa. Ang mga anak na naging tamad at nagbisyo dahil alam nilang may pera si daddy. Ang pera pala ay hindi lang solusyon. Ang pera ay pwede ring maging lason. Lason na pumapatay sa relasyon. Lason na sumisira sa tiwala. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang pinakamalaking panganib sa kayamanan ko ay hindi ang magnanakaw sa labas. Ang panganib ay nasa loob. Nasa loob ng bilog ng mga taong kakilala ko. Kaya gumawa ako ng desisyon. Isang desisyon na babago sa takbo ng buhay ko. Walang makakaalam. Kumuha ako ng abogado at financial advisor na hindi ko kakilala. Taga-ibang syudad sila para walang koneksyon sa pamilya ko. Tinulungan nila akong makuha ang premyo sa pamamagitan ng isang trust fund. Ibig sabihin, hindi lalabas ang pangalan ko sa publiko. Ang pera ay ligtas na nakatago sa bangko, kumikita ng interes, habang ako ay nananatiling si Mateo, ang simpleng accountant. Pagkatapos makuha ang pera, bumalik ako sa trabaho noong Lunes. Isipin niyo yon. Mayroon akong daan-daang milyong piso sa bangko, pero gumising pa rin ako ng alas 5 ng umaga. Nagtimpla ng kape na 3-in-1. Naligo sa banyo na may tabo at timba. Sumakay ako sa luma kong Toyota Vios. 8 taon na ang sasakyan na yon. Maingay ang makina. Kapag dumadaan sa lubak, parang kakalas ang mga tornilyo. Ang aircon ay mahina na at minsan ay naglalabas pa ng mainit na hangin. Habang naiipit ako sa traffic sa EDSA, napangiti ako ng mapait. Tinitingnan ko ang mga katabi kong magagarang sasakyan. Mga SUV, mga sports car. Sa isip-isip ko, kaya kong bilhin ang kotse nila ngayon din. Cash. Kahit 10 pa. Kaya kong bilhin ang building na pinapasukan ko. Kaya kong mag-resign at hindi na magtrabaho habang buhay. Pero hindi ko ginawa. Pumasok ako sa opisina. Umupo sa cubicle ko. Humarap sa computer at nag-umpisang mag-compute ng tax ng ibang tao. Ang hirap magpanggap, ang bigat sa dibdib. Araw-araw, ang sikreto ko ay parang bato na pasan-pasan ko. Bawat pakikipag-usap ko sa pamilya at kaibigan ay naging isang palabas. Naging artista ako sa sarili kong buhay. Isang gabi, umuwi ako sa probinsya para bumisita. Nasa hapagkainan kami. Pritong galunggong at munggo ang ulam. Masarap. Paborito ko to. Pero habang kumakain, nagsimula na naman ang usapan tungkol sa pera. Si Ate Lorna nagreklamo tungkol sa tuition fee ng anak niya. Ang mahal na ng bilihin ngayon, sabi niya habang sumasandok ng kanin. Yung tuition ni Elena, tumaas na naman. Hindi ko na alam kung saan kami kukuha ni Berto ng pambayad sa kuryente. Ang taas ng bill ng Meralco. Tumangulang ako. Oo nga ate, mahirap talaga ang buhay. Si nanay naman, hinawakan ng tuhod niya. Sumasakit na naman ang tuhod ko. Kailangan ko na yatang magpa-check up. Kaso ang mahal ng doktor, tiisin ko na lang muna siguro. Pahiram na lang ng efficacent oil. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ilabas ang checkbook ko at sabihing, Ate, heto ang pera. Bayaran mo na ang tuition ni Elena hanggang mag-college siya. Nay, heto ang pera. Magpa-ospital ka na, magpa-private room ka. Bibili tayo ng bagong tuhod kung kailangan. Kaya kong lutasin ang problema nila sa isang pitik lang ng daliri. Isang pirma lang. Tapos na ang hirap. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kinagat ko ang dila ko. Bakit? Dahil sa mga nabasa ko. Dahil sa takot. Natatakot ako na kapag nalaman nila na mayaman ako, hindi na nila ako makikita bilang si Mateo. Ang anak nila. Ang kapatid nila. Baka ang makita na lang nila ay isang ATM machine na naglalakad. Baka biglang magbago ang tingin nila sa akin. Yung pagmamahal ba nila ay totoo? O mahal lang nila ako kasi kailangan nila ako? Noon, akala ko simple lang ang pamilya.
magtutulungan, magmamahalan. Pero ngayon na may pera na ako, nagkaroon ako ng ibang mata. Parang nagsuot ako ng salamin na nagpapakita ng totoong kulay ng paligid. Kapag tumatawag ba si Ate Lorna, nangungumusta ba siya dahil miss niya ako? O tumatawag siya para mangutang? Kapag naglalambing ang mga pamangkin ko, mahal ba nila si Tito Mateo? O mahal lang nila ang pasalubong ni Tito Mateo? Ang pera ay nagbigay sa akin ng kalayaan, oo. Pero nagbigay din ito sa akin ng pagdududa. Isang malalim at malamig na pagdududa. Ang sikreto ay naging pader sa pagitan ko at ng mga taong mahal ko. Nandyan sila, kausap ko, nayayakap ko. Pero pakiramdam ko, ang layo-layo ko na sa kanila. Nasa ibang mundo na ako. Isang mundo kung saan wala nang problema sa pera, pero punong-puno ng problema sa tiwala. Matapos ang 6 na buwan ng ganitong buhay, napagod ako. Nakakapagod magsinungaling, nakakapagod magtago, nakakapagod maghinala sa sarili mong kadugo. Naisip ko, hindi pwedeng ganito na lang habang buhay. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong subukin ang pundasyon ng pamilyang ito. Matibay ba talaga kami? O guguho kami kapag dumaan ang bagyo? Kailangan kong malaman kung sino ang totoo. Bago ko buksan ang yaman ko sa kanila, kailangan ko munang buksan ang puso nila. At doon pumasok ang ideya sa isip ko. Isang plano. Hindi ko sila bibigyan ng pera. Sa halip, hihingian ko sila ng tulong. Gusto kong makita kung ano ang gagawin nila kapag ang akala nila ay wala na akong silbi. Kapag akala nila ay ako naman ang pabigat. Sino ang sasalo sa akin kapag nahulog ako? Si tatay ba? Si nanay? Si Ate Lorna? O ang kapatid kong si Joven? Hindi ko alam ang sagot. At sa totoo lang, natatakot akong malaman ang sagot. Pero kailangan. Dahil ang sagot na iyon ang magsasabi sa akin kung sino ang karapat-dapat na makasama ko sa bago kong buhay. At mga kaibigan, huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang telepono at sinimulan ko ang pagsubok na wawasak sa puso ko. Kabanata 3, ang plano at ang pagsubok sa dugo. 6 na buwan. 6 na buwan na akong namumuhay sa dalawang magkaibang mundo. Sa umaga, ako si Mateo, ang masipag na accountant, ang empleyado na pumapasok ng maaga at umuuwi ng gabi, ang taong nag-aabang ng sweldo tuwing kinsenas. Pero sa gabi, kapag sarado na ang pinto ng apartment ko at ako na lang mag-isa, ako ang milyonaryo na may hawak na kayamanan na hindi maubos-ubos. Nakakabaliw. Minsan, gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat, pero tuwing titingnan ko ang bank account ko sa cellphone, nandoon ang mga numero. Totoo ito, at habang tumatagal, lalong bumibigat ang sikreto sa dibdib ko. Ang buhay ko ay naging isang malaking pagpapanggap, isang palabas. Tuwing linggo, kapag tumatawag ako sa bahay, kailangan kong mag-ingat sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Bawal madulas. Bawal magyabang. Kailangan kong umarte na parang namomroblema pa rin ako sa taas ng presyo ng sibuyas at gasolina, kahit na kaya ko namang bilhin ang buong palengke kung gugustuhin ko. Pero dumating ang isang pangyayari na nagpabago ng takbo ng isip ko. Isang pangyayari na nagtulak sa akin para gawin ang isang bagay na hindi ko akalaing gagawin ko sa sarili kong pamilya. Nangyari ito sa opisina. 1 linggo bago ang araw ng mga patay, may kliyente kaming dumating. Tawagin na lang nating Mang Carding. Matandang tao na. Mabait. Masipag. May maliit na negosyo ng hardware. Pero dahil sa pandemya at sunod-sunod na bagyo, nalugi siya. Bumagsak ang negosyo. Nasa opisina siya para kausapin kami tungkol sa mga utang niya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Nakita ko kung paano nanginig ang mga kamay niya habang hawak ang mga billing statement na hindi niya kayang bayaran. Sir Mateo, sabi niya sa akin habang nangingilid ang luha. Wala na po akong mahuhugot, pati pambili ng gamot ng asawa ko na ipambayad ko na sa supplier. Nahihiya na ako sa mga anak ko. Ako dapat ang haligi ng tahanan, pero ngayon ako pa ang pabigat. Durog na durog ang puso ko para kay Mang Carding. Wala siyang kasalanan. Masipag siya, matino. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Minsan, kahit anong gawin mong tama, darating ang bagyo at wawasakin ang lahat ng pinaghirapan mo. Habang pinapanood ko siyang umalis ng opisina na nakayuko ang balikat, napaisip ako,
Paano kung ako yon? Paano kung hindi ako nanalo sa loto? Paano kung bukas makalawa, mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako at maubos ang ipon ko? Paano kung ako naman ang maging mangkarding na walang mahugot at walang matakbuhan? Sino ang sasalo sa akin? Ang pamilya ko ay hindi mayaman, pero hindi rin naman kami sobrang hirap. Nasa gitna kami. Middle class, kung tawagin. May bahay sila nanay at tatay sa probinsya. May pension sila. Si Ate Lorna ay maginhawa ang buhay sa Alabang. Kung sakaling madapa ako, tutulungan ba nila ako bumangon? Ang tanong na iyon ay umikot ng umikot sa utak ko. Parang sirang plaka. Paulit-ulit. Tutulungan ba nila ako? O tatalikuran? Noon ko napagpasyahan na kailangan ko ng sagot. Hindi pwedeng hulaan ko lang. Hindi pwedeng umasa lang ako sa baka sakali. Kailangan kong malaman ang totoo. Dahil kung ibabahagi ko ang yaman ko sa kanila, gusto kong makasiguro na ibibigay ko ito sa mga taong hindi ako iiwan sa ere. Kaya binuo ko ang plano, isang pagsubok, isang test. Simple lang ang plano pero masakit kung iisipin. Tatawagan ko ang bawat miyembro ng pamilya ko, si tatay, si nanay, si Ate Lorna, at ang bunso naming si Joven. Sasabihin ko sa kanila na nasa gitna ako ng isang matinding krisis. Ang script ko ay ganito. Nawalan ako ng trabaho 3 linggo na ang nakakaraan. Tinanggal ako ng kumpanya dahil sa cost cutting. Wala akong nahanap na malilipatan agad. Baon na ako sa utang. At ang pinakamalala, palalayasin na ako ng landlord ko sa apartment dahil hindi ako nakabayad ng renta. Kailangan ko ng tulong para hindi ako matulog sa kalsada. Magkano ang hihingin ko? Pinag-isipan ko itong mabuti. Kung hihingi ako ng maliit na halaga, baka bigyan nila ako agad kasi barya lang sa kanila yon. Hindi masusubok ang sakripisyo. Kung hihingi naman ako ng sobrang laki, baka talagang wala silang maibigay kahit gusto nila. Kaya nagdesisyon ako sa halagang 50,000 piso, 50,000 pesos. 50,000. Malaki ito. Masakit ito sa bulsa. Para sa mga magulang ko, malaking bawas ito sa ipon nila. Para kay Ate Lorna, katumbas ito ng tuition fee o pambili ng bagong gadget. Para sa isang karaniwang pamilyang Pilipino, ang 50,000 ay hindi biro. Pero hindi ito imposible. Alam kong may ipon sila nanay. Alam kong may emergency fund si Ate Lorna. Kung talagang mahalaga sa kanila ang kapatid nila, kung talagang ayaw nilang makita akong pulutin sa kangkungan, kaya nilang ilabas ang halagang ito. Kahit masakit, kahit mahirap. Ang layunin ko ay hindi para lukuhin sila, hindi para pagtawanan sila. Ang layunin ko ay makita ang kanilang karakter, ang tunay nilang ugali. Alam nyo ba, madaling sabihin na mahal mo ang isang tao kapag masaya ang lahat. Kapag Pasko, ang daling magbigayan ng regalo. Kapag birthday, ang daling bumati. Pero kapag nasa gipit ka na, kapag kailangan ng magsakripisyo, kapag kailangan ng bawasan ang sariling ginhawa para sa iba, doon mo makikita ang totoong kulay ng pagmamahal. Gusto kong malaman kung sino sa kanila ang titingin sa akin bilang isang kapamilya na nangangailangan ng saklolo at sino ang titingin sa akin bilang isang problema na dapat iwasan. Natatakot ako. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang plano ko sa isang piraso ng papel, nanginginig ang kamay ko. Natatakot ako sa magiging resulta. Paano kung wala ni isa sa kanila ang tumulong? Paano kung lahat sila ay tumanggi? Ano ang gagawin ko? Iiwan ko ba sila? Itatakwil? O baka naman magulat ako? Baka naman mali ang hinala ko at patunayan nilang matibay ang aming pamilya. Baka naman handa silang magdamayan kahit anong mangyari. Umaasa ako. Nagdarasal ako na sana mali ako ng kutob. Sana tulungan nila ako. Dahil sa totoo lang, handa akong ibigay ang lahat ng yaman ko sa kanila. Ang 300 milyon, ang bahay, ang negosyo, lahat. Kung mapapatunayan lang nila na hindi nila ako iiwan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa salamin. Mateo, sabi ko sa sarili ko, oras na para malaman ang totoo. Kinuha ko ang cellphone ko. Sabado ng umaga noon, tahimik ang paligid. Unang nasa listahan ko, si tatay, ang haligi ng aming tahanan, ang nagturo sa akin na ang pamilya ay dapat laging nagtutulungan. Pinindot ko ang pangalan niya.
Ring, ring, ring. Habang tumutunog ang telepono, parang may nakadagan na semento sa dibdib ko. Ito na. Wala nang atrasan. Ang susunod na mangyayari ay magpapabago sa buhay namin habang panahon. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang mabubunyag. Hello, Mateo? Napatawag ka anak? Sagot ni tatay sa kabilang linya. Huminga ako ulit. Pinalungkot ko ang boses ko, yung boses ng taong sukong-suko na. Tay, sabi ko, may problema po ako, malaking problema. At dito na nagsimula ang aking eksperimento. Kabanata 4, ang lamig ng yakap ng pamilya Sabado ng umaga noon, tahimik ang apartment ko. Pero sa loob ng dibdib ko, para akong tinatambol sa kaba. Hawak ko ang telepono. Pinapawisan ang palad ko. Ito na, ang unang tawag. Pinili ko munang tawagan si tatay. Sa aming pamilya, siya ang nasusunod. Siya ang laging nagsasabi na ang pamilya ay parang walis tingting. Kapag nag-iisa, madaling maputol. Pero kapag magkakasama, matibay. Tinawagan ko siya. Hello, Tay? Bati ko. Sinikap kong panginginigin ang boses ko, yung boses ng taong gipit na gipit. O Mateo, napatawag ka? Kumusta ang trabaho sa Maynila? Sagot niya. Masigla pa siya noon. Huminga ako ng malalim. Tay, may sasabihin po ako. Seryoso ito. Nasa gipit na sitwasyon ako ngayon. Naramdaman ko ang pagbabago ng tono niya. Anong problema? Nawalan po ako ng trabaho, Tay. 3 linggo na. Tinanggal kami dahil sa budget cuts ng kumpanya. Sinubukan kong maghanap ng iba pero mahirap ang hiring ngayon. Ang masama pa nito, hindi ako nakabayad ng upa sa apartment. Palalayasin na ako ng may-ari sa Makalawa kung hindi ako makakabayad. Tay, kailangan ko po ng tulong. Tumahimik sa kabilang linya. Rinig ko ang bulungan nila ni nanay sa background. Kinabahan ako. Tay, ulit ko. Kailangan ko po sana ng kahit 50,000 piso. Pangbayad lang sa utang, sa upa at pangkain habang naghahanap ako ng lilipatan. Babayaran ko rin po kayo kapag nakaluwag-luwag. Matagal bago siya sumagot. At noong nagsalita siya, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mateo, sabi niya, sa boses na parang guro na nagpapangaral sa estudyante. Nakalulungkot yung balita mo, pero alam mo naman ang sitwasyon namin ng nanay mo, di ba? Yung pensyon namin, sakto lang sa gamot at pagkain. Yung naipon namin noong naospital ang nanay mo last year, halos simot na. Hindi namin kayang maglabas ng ganyang kalaking halaga. Tay, pagmamakaawa ko. Hindi po ako nanghihingi ng luho. Hindi po ito pambili ng cellphone. Pambayad po ito ng bahay. Mawawalan ako ng matitirhan. Huminga siya ng malalim. Anak, 33 anyos ka na. May pinag-aralan ka. Accountant ka. Siguro. Siguro ito na ang pagkakataon para matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Hindi pwedeng habang buhay kang aasa sa amin kapag nagkakaproblema ka. Yan ang ibig sabihin ng pagiging adulto. Para akong sinampal. Hindi dahil sa hindi nila ako mapahiram. Alam kong may pera sila kahit paano. Pero ang masakit ay yung sinabi niya. Sa isip ni tatay, ang paghingi ko ng tulong ay tanda ng kahinaan. Para sa kanya, ang pagkawala ko ng trabaho ay kasalanan ko, na para bang hindi ako nagsisikap. So ang ibig sabihin po ba nito, Tay, wala kayong maitutulong? Tanong ko ulit, garalgal na ang boses. Ang maitutulong ko ay payo, sagot niya. Ayusin mo ang diskarte mo, galingan mo, yan ang kailangan mo, hindi pera. Ibinaba ko ang telepono. Nakaupo lang ako sa sofa ng halos 1 oras. Tulala. Si tatay. Ang taong nagturo sa akin na family comes first. Noong kailangan ko siya, ang binigay niya sa akin ay sermon. Imbes na salbabida, bato ang ibinato niya sa akin habang nalulunod ako. Pero naisip ko, baka bad mood lang siya. Baka si nanay. Iba ang puso ng ina, di ba? Kinabukasan, linggo, tinawagan ko si nanay. Mateo, anak, bungad niya agad. Nakwento ng tatay mo ang nangyari. Diyos ko, kawawa ka naman. Nabuhayan ako ng loob. Salamat, Nay. Alam kong sabi ni tatay hindi kaya, pero baka naman po, Nay. Kahit hindi buo, kahit magkano lang, tulungan niyo naman po ako. Naku anak, sagot niya na parang naiiyak. Gusto ko sana, alam mo yan, kaso hawak ng tatay mo ang pera, at saka,
Baka tama siya, baka kailangan mong matuto sa hirap. Nay, palalayasin ako. Hindi ito leksyon. Krisis ito. Kung umuwi ka na lang muna dito? Suhestyon niya. Dun ka muna sa dati mong kwarto, yung kwarto mo nung high school. Libre naman ang pagkain dito, hanggang sa makahanap ka ng trabaho. Napapikit ako. Umuwi sa probinsya, sa edad na 33. Bumalik sa kwarto kung saan ako natutulog noong bata ako. Sa mata nila, iyon ang solusyon. Ang aminin na nabigo ako. Ang tanggapin na isa akong talunan na kailangang sumiksik ulit sa palda ng nanay niya. At ito pa ang matindi. Alam ko na kaya nilang bilhin ang apartment na tinitirhan ko kung gugustuhin nila. Pero mas gusto nilang makita akong umuwi na parang basang sisiw kaysa pahiramin ako ng pera. Hindi ako pwedeng umuwi, Nay. Nandito sa Maynila ang mga trabaho. Sige po, salamat na lang. Isa na lang ang pag-asa ko, si Ate Lorna. Si Ate Lorna ay nakatira sa Alabang. Maganda ang bahay, 2 ang kotse. Ang asawa niya ay manager sa malaking kumpanya. Laging nagpo-post sa Facebook ng mga bakasyon nila sa Boracay, sa Palawan, minsan sa Europe pa. Si ate ang success story ng pamilya. Tinawagan ko siya nung gabi ring iyon. Ate, sabi ko, may hihingin sana akong pabor, malaking pabor. Ipinaliwanag ko ulit na wala ng trabaho, upa sa bahay, palalayasin. Kailangan ko ng 50,000 pesos, ate. Ibabalik ko rin kapag nakahanap ako ng work. Natahimik siya. Tapos tumawa siya ng mahina, yung tawa na walang saya, tawa ng pagkadismaya. Mateo, sabi niya, alam mo ba kung magkano ang 50,000? Malaking pera yan. Halos kalahati na yan ng tuition ng mga pamangkin mo. Marami kaming bayarin ni Brad. Yung monthly ng sasakyan, yung renovation ng bahay. Ate, naiintindihan ko, sagot ko. Pero kapatid mo ako. Nasa bingit ako ng alanganin. Gagawin ko rin naman ito para sa'yo kung ikaw ang nangangailangan. Gagawin mo ba? Bigla niyang tanong. Tumalim ang boses niya. Kailan ka ba tumulong sa amin? Ni hindi ka nga nagpapakita sa mga reunion minsan. Ang dalang mong tumawag, tapos ngayon, tatawag ka kasi kailangan mo ng pera? Kasi hindi mo maayos ang buhay mo? Natigilan ako. Totoo naman na naging mailap ako. Introvert ako eh. Ayoko ng mga handaan na puro payabangan lang ang usapan, pero hindi ko alam na ang tingin pala niya sa akin ay madamot. Ate, emergency ito. Iba ito. Look, Mateo, buntong hininga niya. Naaawa ako sa'yo. Totoo yan, pero matanda ka na. Ang mga adults, inaayos nila ang sarili nilang problema. Baka ito na ang wake-up call mo. Baka kailangan mo nang magseryoso sa karir mo, imbes na nagpapapetiks-petiks ka lang dyan at naghihintay ng sasalo sa'yo. Petiks-petiks? Naghihintay ng sasalo? Senior accountant ako. Nagtatrabaho ako ng 10 oras araw-araw. Pero sa mata ng ate ko, dahil humingi ako ng tulong, isa lang akong tamad na umaasa sa iba. So hindi mo ako tutulungan? Tanong ko. Hindi sa ayaw ko. Hindi lang pwede. Prinsipyo to, Mateo. You need to grow up. Binabaan niya ako ng telepono. Doon ako napaupo sa sahig, ang lamig ng tiles. Pero mas malamig ang naramdaman ko sa puso ko. Sa loob ng 2 araw, nalaman ko ang totoo. Ang mga magulang ko, ang ate ko, ang mga taong kadugo ko. Kapag tumitingin sila sa akin, hindi nila nakikita ang isang taong nagsisikap, pero minalas lang. Ang nakikita nila ay isang taong kulang. Isang taong mahina. Isang taong ang mga problema ay dulot ng sariling kapabayaan. At ang masakit? Mas mahalaga sa kanila ang pera nila at ang pride nila kaysa sa kapakanan ko. Handa silang hayaan akong mawalan ng tirahan para lang turuan ako ng leksyon. Umiyak ako noong gabing iyon, hindi dahil wala akong pera, kundi dahil naramdaman ko na wala pala akong pamilya. Mag-isa lang pala talaga ako, pero may isa pa akong tawag na kailangang gawin, si Joven, ang bunso. Ang mekaniko sa probinsya, wala akong inaasahan sa kanya. Kung sina tatay at ate Lorna nga na may pera ay tumanggi, si Joven pa kaya na isang kahig isang tuka. Pero tinawagan ko pa rin siya, dahil siya na lang ang natitira. At hindi ko alam na ang tawag na iyon ang magbabago ng lahat. Kabanata Rimba,
ang huling pag-asa, sa gitna ng dilim isa na lang ang nasa listahan ko. Si Joven, ang bunso namin, 28 anyos. Nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang talyer sa probinsya. Si Joven yung klase ng tao na hindi nakatapos ng kolehiyo. Hindi siya professional sa paningin nila nanay at tatay. Ang kamay niya laging itim dahil sa grasa ng langis. Ang damit niya laging amoy gasolina. Siya ang pinakamahirap sa aming magkakapatid. Isang kahig, isang tuka. Minsan nga, ako pa ang nagpapadala sa kanya ng pang-load o pambili ng piyesa ng motor. Ano ba naman ang maasahan ko sa kanya? Kung ang ate Lorna ko na nakatira sa mansyon sa Alabang ay tumanggi, si Joven pa kaya na nangungupahan lang sa maliit na kwarto? Kung si tatay na may pensyon ay nagdamot, ano ang ibibigay ng isang mekaniko? Wala akong inaasahan. Sa totoo lang, tinawagan ko na lang siya para makumpleto ang listahan, para masabi ko sa sarili ko na sinubukan ko lahat. Tinawagan ko siya, gabi na noon. "Hello, Kuya Mateo?" Masiglang bati niya. Rinig ko ang ingay ng telebisyon sa background. "Napatawag ka? May ipapaayos ka bang sasakyan?" Napangiti ako ng mapait. Si Joven talaga, laging handang tumulong. "Joven?" sabi ko, at sinimulan ko na naman ang aking script. Ang kwento ng pagkawala ng trabaho, ang kwento ng pagpapalayas ng landlord, ang kwento ng desperadong pangangailangan ng 50,000 piso. Habang nagkukwento ako, tumahimik sa kabilang linya. Pinatay niya ang TV. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya. Hindi ito buntong hininga ng inis, kundi buntong hininga ng pag-aalala. Nang matapos ako, naghintay ako ng sermon. Naghintay ako ng, "Kuya, bakit ka kasi hindi nag-ipon?" O kaya, "Kuya, matanda ka na." Pero iba ang sinabi niya. "Grabe kuya, ang bigat niyan. Pasensya na ha, wala akong alam na ganyan pala ang pinagdadaanan mo. Sana sinabi mo agad." Walang sisi, walang sumbat, awa lang at pagmamalasakit. "Joven," sabi ko, "kailangan ko talaga ng pera. Kahit magkano. Alam kong mahirap din ang buhay mo, pero ikaw na lang ang pag-asa ko." Nakausap ko na sila nanay at ate Lorna. Wala raw silang maibibigay. Tumahimik ulit siya. Narinig ko ang kaluskos ng papel, parang may kinakalkal siya. "Kuya," sabi niya sa mahinang boses, "alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Arawan lang ang kita sa talyer. Wala akong 50,000. Kahit kailan yata hindi pa ako nakahawak ng ganun kalaking pera." Napayuko ako. Sabi na nga ba? "Pero teka lang kuya," dugtong niya. Tiningnan ko yung ATM card ko kanina. May naipon ako na 15,000. Para sana, to sa pagpapakabit ko ng bubong sa bahay, pero bahala na, sayo na muna. 15,000. Iyon ang lahat ng ipon niya. "Tapos kuya," nagpatuloy siya, "may credit card ako na maliit lang ang limit. Pwede akong mag-cash advance ng 10,000. Bale 25,000 lahat. Alam ko kulang pa to sa kailangan mo. Pero ito lang ang meron ako ngayon. Isesend ko sa GCash mo maya-maya." Natigilan ako. Hindi ako makapagsalita. Si Joven, na nag-iipon para sa bubong ng bahay niya, ay handang ibigay ang lahat ng meron siya. Pati ang credit limit niya, isasagad niya para sa akin. "Joven," garalgal ang boses ko, "wag na. Mauubos ang ipon mo. Magkakautang ka pa sa credit card." "Kuya naman," sagot niya ng mabilis. "Pera lang yan. Kikitain ko ulit yan. Pero kung mapapalayas ka dyan, saan ka pupulutin? Kapatid kita kuya. Hindi kita pwedeng pabayaan." At hindi pa siya tapos. "Tsaka kuya, ganito na lang. Sabado bukas. Day off ko. Luluwas ako dyan sa Maynila. Magdadala ako ng bigas at mga delata galing dito sa bahay. Tapos, tutulungan kitang maghanap ng malilipatan o maghanap ng trabaho. May kilala akong foreman dyan sa Quezon City, baka kailangan nila ng tao. Kahit pahinante muna, basta may kitain ka. Tayong dalawa, itataguyod natin to." Doon na bumigay ang luha ko. Umiyak ako ng tahimik habang hawak ang telepono. Ang mga magulang ko na may pensyon at bahay, sinabihan akong maging independent. Ang ate ko na nagbabakasyon sa Europe, sinabihan akong tamad. Pero ang kapatid kong mekaniko, na halos walang laman ang bulsa, ay handang ibigay ang lahat at bumiyahe ng 6 na oras para lang damayan ako. Ito ang pamilya. Ang pamilya ay hindi yung nagbibigay ng payo habang nakaupo sa ginto. Ang pamilya ay yung handang dumumi ang kamay
para tulungan kang umahon sa putik. Salamat, Joven, sabi ko. Salamat, hayaan mo. Pag-iisipan ko. Huwag ka nang mag-isip kuya, isesend ko na. Huwag muna, pigil ko. May hinihintay pa akong tawag sa isang kaibigan. Baka mapahiram niya ako. Tawagan kita ulit bukas. Binaba ko ang telepono. Nakatingin ako sa kawalan. Ang sakit. Pero ang sarap din sa pakiramdam. Masakit malaman na ang mga magulang ko at si ate ay tinalikuran ako. Pero ang sarap malaman na may isang tao sa mundo na handang magpakamatay para sa akin. Nalaman ko na ang sagot. Tapos na ang pagsubok. At sa gabing iyon, nagbago ang tingin ko sa salitang kadugo. Kabanata X, ang lihim na alyansa at ang bagong bukas 3 buwan ang lumipas. Enero noon, bagong taon. Tumawag ako sa pamilya ko para ibalita ang isang desisyon. Sinabi ko sa kanila na nakahanap ako ng bagong trabaho. Isang magandang posisyon sa isang financial firm sa Cebu. Mabuti naman, Mateo, sabi ni tatay sa telepono. Sabi ko sa'yo kailangan mo lang magsikap. Tingnan mo, nakaahon ka rin ng walang tulong namin. Yan ang character building. Gusto kong matawa. Character building daw, kung alam lang nila. Ang totoo, lilipat talaga ako sa Cebu. Pero hindi para magtrabaho sa iba. Lilipat ako para simulan ang bagong buhay ko bilang isang milyonaryo. At hindi ako pupuntang mag-isa. Isinama ko si Joven. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng kasama, na kailangan ko ng katulong sa lilipatan ko. Pumayag siya agad kahit na ibig sabihin nito ay iiwan niya ang trabaho niya sa talyer. Bago kami lumipad pa Cebu, nagkaroon kami ng huling hapunan sa apartment ko. Kaming dalawa lang. Nagluto ako ng simpleng adobo, bumili ng kaunting beer. Habang kumakain kami, tiningnan ko si Joven. Payat siya. Mukhang pagod, pero nakangiti. Joven, sabi ko, may aaminin ako sa'yo. Tumigil siya sa pagnguya. Ano yun, kuya? May sakit ka ba? Buntis ba ang girlfriend mo? Umiling ako. Kinuha ko ang folder sa bag ko. Inilapag ko sa mesa. Tandaan mo yung time na tumawag ako sa'yo? Yung sinabi kong wala akong pera at palalayasin na ako? Oo naman. Buti na lang nakahanap ka ng trabaho agad, sagot niya. Hindi totoo yun, Joven. Hindi ako nawalan ng trabaho. At hindi ako pinalayas. Kumunot ang noo niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagsubok lang yon. Gusto kong malaman kung sino sa pamilya natin ang tutulong sa akin kapag gipit na gipit ako. At sa inyong lahat, ikaw lang. Ikaw lang ang nag-offer na tulungan ako kahit wala ka ring pera. Napatunganga siya. Hindi niya ma-process ang sinasabi ko. Kuya, bakit mo naman gagawin yon? Para saan? Huminga ako ng malalim. Dahil dito. Binuksan ko ang folder. Ipinakita ko sa kanya ang bank statement ko, ang mga numero. Ang milyon-milyong piso. Nanalo ako sa loto, Joven. Noong Marso pa, nanalo ako ng 300 milyong piso. Nakita ko kung paano lumaki ang mata ni Joven. Nalaglag ang hawak niyang tinidor. Tumingin siya sa papel, tumingin sa akin, tumingin ulit sa papel. Kuya, totoo ba to? Hindi to peke? Totoo yan. Hawak ko na ang pera. Nasa bangko na. Natahimik siya ng matagal. Yung katahimikan na nakakabingi. Tapos, dahan-dahan, tumulo ang luha sa mata niya. Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hinayaan mong maghirap sila nanay? Si ate? Dahil natatakot ako, Joven, paliwanag ko. Natatakot ako na baka pera lang ang habol nila. At tama ako, di ba? Noong akala nilang wala akong pera, tinaboy nila ako. Ikaw lang ang nanatili. Hinawakan ko ang kamay niya. Kaya Joven, makinig ka. Ang perang ito, hindi lang sa akin. Atin to. Tayong dalawa. Kuya, hindi. Sa'yo yan. Swerte mo yan. Hindi, madiin kong sabi. Ikaw ang nagpatunay na karapat-dapat kang maging kapatid. Kaya ito ang plano. Magtatayo tayo ng negosyo sa Cebu, lending company, financing firm. Tutulungan natin ang mga taong katulad mo noon, mga taong masipag pero walang puhunan. Ako ang bahala sa pera at strategy. Ikaw ang bahala sa tao. Ikaw ang magpapatakbo. Pero kuya, mekaniko lang ako. Wala akong alam sa negosyo.
Tuturuan kita, mag-aaral ka. Kaya mo yan. Pero may isang kondisyon. Tinitigan ko siya sa mata. Seryoso. Walang makakaalam. Hindi si tatay. Hindi si nanay. Lalo na si Ate Lorna. Sa paningin nila, empleyado lang tayo sa Cebu. Sumusweldo ng tama lang. Hindi tayo mayaman sa paningin nila. Bakit kuya? Bakit kailangan ilihim? Dahil kapag nalaman nila, magbabago ang lahat. Iisipin nila na may obligasyon tayong buhayin sila. Magiging tamad sila. At higit sa lahat, gusto kong protektahan ang relasyon natin sa kanila. Gusto kong mahalin nila tayo dahil tayo ay anak at kapatid nila, hindi dahil tayo ang bangko nila. Naintindihan ni Joven. Mabigat sa loob niya kasi mabait siyang anak. Pero alam niyang tama ako. Nakita niya kung paano ako tinatrato nila Ate Lorna. Sige kuya, sabi niya. Nasa likod mo ako, walang iwanan. At doon nagsimula ang aming bagong buhay. Lumipat kami sa Cebu. Bumili ako ng malaking bahay sa isang exclusive subdivision. Pero simple lang ang gate para hindi agaw pansin. Bumili ako ng magagarang sasakyan pero tinted ang bintana at hindi namin ipinopost sa Facebook. Nagtayo kami ng Harrison Lending Corp. Di tunay na pangalan. Si Joven, na dating grasa ang kamay, ngayon ay nakabarong na at nakikipag-meeting sa mga kliyente. Magaling pala siya sa tao, dahil galing siya sa hirap, naiintindihan niya ang mga mangungutang. Alam niya kung sino ang manloloko at sino ang tapat. Sa loob ng 2 taon, lumago ang pera namin. Si Joven, kumikita na ng mas malaki sa isang buwan kaysa sa kinikita ni Ate Lorna sa isang taon. Pero tuwing uuwi kami sa probinsya o tuwing Pasko, nagpapanggap pa rin kami. Kabanata Yuto, ang anghel na walang pangalan lumipas ang 2 taon. Naging maayos ang buhay namin ni Joven sa Cebu. Tahimik. Masagana. Ang negosyo namin ay lumago ng husto. Nakakatulong kami sa maraming tao at sa totoo lang, nakalimutan ko na ang sakit ng nakaraan. Pero sabi nga nila, ang problema ay parang magnanakaw. Dumarating kapag hindi mo inaasahan. Isang gabi ng Martes, tumunog ang telepono ko. Si nanay. Kakaiba ang tunog ng boses niya. Nanginginig. Parang galing sa iyak. Mateo, sabi niya. Ang tatay mo. Ang tatay, bumilis ang tibok ng puso ko. Anong nangyari kay tatay? Inatake siya sa puso anak, hagulgol ni nanay. Nandito kami sa ospital ngayon, kritikal ang lagay niya. Sabi ng doktor, kailangan daw operahan agad. Bypass surgery, barado ang mga ugat sa puso. Nanlamig ako. Kahit masama ang loob ko kay tatay noong tinanggihan niya ako, tatay ko pa rin siya. Siya ang nagpalaki sa akin. Kumusta siya ngayon, Nay? Anong kailangan? Tanong ko. Kailangan ng pera, Mateo. Malaking pera. Hinihingan kami ng deposito ng ospital bago simulan ng operasyon. At ang sabi ng doktor, aabutin daw ng halos 1,500,000 piso ang lahat ng gastos. Kasama na ang gamot at recovery. 1,500,000 Para sa isang retiradong guro at empleyado, napakalaking halaga nito. Ubus na ang savings nila. Alam ko iyon. Nay, sabi ko, huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako. Salamat anak, sagot niya. Kahit magkano. Kahit 5,000 lang o 10,000, malaking tulong na yon. Susubukan din naming mangutang sa mga kamag-anak. Baka sakaling may maawa. Natigilan ako. 5,000? 10,000? Iyon lang ang inaasahan nila sa akin. Sa isip nila, ako pa rin si Mateo na isang kahig isang tuka. Hindi man lang sumagi sa isip nila na kaya kong bayaran ang buong operasyon. Binaba ko ang telepono at tinawagan ko agad si Joven. Joven, sabi ko, kailangan nating kumilos. Nasa ospital si tatay. Gusto sana ni Joven na lumipad kami agad at magdala ng cash. Pero pinigilan ko siya. Joven, mag-isip ka. Kapag dumating tayo doon na may dalang 1,500,000, magtataka sila. Tatanungin nila kung saan galing ang pera. Mabibisto tayo. At kapag nalaman nila na mayaman tayo, magbabago ang lahat. Anong gagawin natin, kuya? Hahayaan na lang natin si tatay? Hindi, tutulong tayo. Pero sa paraang hindi nila malalaman na galing sa atin. Tinawagan ko ang abogado namin. Gumawa kami ng mabilis na plano. Gumamit kami ng isang charitable foundation
o kawanggawa na konektado sa kumpanya namin. Nagpadala ang foundation ng sulat at tawag sa ospital. Ang sabi sa sulat, napili si tatay bilang benepisyaryo ng isang anonymous donor o isang taong ayaw magpakilala. Isang taong natulungan daw ni tatay noong guro pa siya at gusto lang tumanaw ng utang na loob. Nabayaran ng bill, lahat. Mula sa operasyon hanggang sa huling tableta ng gamot, ligtas ang operasyon, nakasurvive si tatay. Kinabukasan, tumawag si nanay, umiiyak sa tuwa. "Mateo, anak, himala, isang himala ang nangyari." Sigaw niya, "May nagbayad ng bill ng tatay mo." Isang anghel na hindi nagpakilala. Diyos ko, napakabuti ng Panginoon. "Mabuti naman, Nay," sagot ko. Pilit akong ngumiti kahit hindi niya nakikita. "Oo, anak, napakabuti ng karma. Siguro dahil sa pagiging mabuting tao ng tatay mo, kaya siya pinagpala ng ganito." Masaya ako na buhay si tatay. Pero may kirot sa puso ko. Pinapasalamatan nila ang Diyos. Pinapasalamatan nila ang karma. Pinapasalamatan nila ang estranghero. Pero ni minsan, hindi nila naisip na ang anghel na nagligtas sa kanila ay ang anak na tinaboy nila noong nangangailangan ng tulong sa upa. At ang mas masakit, pagkatapos ng operasyon, hindi man lang sila nagtanong ulit kung may maipapadala ba ako. Para bang naisip nila na, hayaan na natin si Mateo, wala naman iyong pera. Wala silang tiwala sa kakayahan ko. At masakit iyon. Pero tinanggap ko na lang. Mas mahalaga na buhay si tatay. At ang sikreto namin ni Joven ay nanatiling ligtas. Kabanata 8. Ang ikalawang mukha ni Ate Lorna lumipas ang 4 na taon mula noong umalis ako sa Maynila. Ang negosyo namin ni Joven ay lalong lumaki. May mga branch na kami sa Davao at Iloilo. Pero sa pamilya namin, ang alam lang nila ay manager, na ako sa kumpanya at si Joven ay supervisor. Isang araw, tumawag si Ate Lorna. Bihira siyang tumawag. Madalas, nagpaparamdam lang siya kapag Pasko o kapag may birthday. Kaya nung makita ko ang pangalan niya sa cellphone ko, alam ko na agad, may kailangan ito. "Hello ate," bati ko. "Mateo, musta na?" bati niya. Sobrang lambing. "May good news ako. Si Elena, ang pamangkin mo, natanggap siya sa Stanford University sa Amerika. Imagine mo yon, Stanford." "Wow! Congrats ate. Ang galing naman ni Elena," sagot ko. Totoo naman, matalino ang pamangkin ko. Kaso Mateo, biglang lumungkot ang boses niya. "Alam mo naman ang tuition sa Amerika, di ba? Sobrang mahal. Nasa 2 milyong piso kada taon. Kasama na ang tirahan at pagkain. 2 milyon. Taon-taon. Sa loob ng 4 na taon. Ang laki nun ate," sabi ko. "Kaya nga nakaipon kami ni Brad ng konti, pero kulang na kulang. Kaya napatawag ako sa'yo. Baka naman pwede kang tumulong? Kahit konti? Kahit pang-allowance lang niya?" Huminga ako ng malalim. Naalala ko yung sinabi niya sa akin noon. Noong ako ang nanghihingi ng tulong. Sabi niya, "Ang mga adults, inaayos nila ang sarili nilang problema. Baka ito na ang wake-up call mo. Pero ngayon, siya ang tumatawag. Siya ang nanghihingi." "Ate," sabi ko ng mahinahon, "akala ko ba dapat tayo ang lumutas ng sarili nating problema? Di ba sabi mo noon sa akin, dapat maging independent?" Tumahimik siya sandali, pero hindi siya nahiya. Sumagot pa siya. "Mateo naman, iba ito." Kinabukasan ni Elena ang pinag-uusapan dito. Pamilya tayo. Ang pamilya, nagtutulungan para sa ikaw-unlad ng isa't isa. Family is family, di ba? Napangisi ako. Ganyan pala. Kapag ako ang may kailangan, ang tawag doon ay pagiging pabigat. Kapag sila ang may kailangan, ang tawag doon ay pagtutulungan ng pamilya. Napakalinaw ng double standard. Napakalinaw ng pagkukunwari. Pero mahal ko si Elena. Walang kasalanan ang bata sa ugali ng nanay niya. Ayokong mawalan ng pagkakataon ng pamangkin ko dahil lang sa pride ng magulang niya. "Sige ate," sabi ko. "Titingnan ko kung anong magagawa ko." Muli, kinausap ko si Joven. At muli, ginamit namin ang aming foundation. Gumawa kami ng isang scholarship program, the Harrison Scholarship for Excellence.
Siyempre, ibang pangalan ang ginamit namin sa totoong buhay. Ipinadala namin ang notice kay Elena. Full scholarship, sagot lahat, tuition, tirahan, libro, allowance. Tuwang-tuwa si Ate Lorna, tinawagan niya ako agad. Mateo, hindi ka maniniwala, may nakuha kaming scholarship, full ride, wala kaming babayaran kahit piso. Grabe, parang may guardian angel ang pamilya natin, no? Ang swerte-swerte namin. Guardian angel, kung alam lang niya na ang guardian angel na iyon ay ang kapatid na nilait-lait niya noon. Mabuti naman ate, masaya ako para sa inyo, sabi ko. Oo nga eh, buti na lang nakuha niya to. Kasi kung inasahan lang kita, alam ko namang hindi mo rin kaya magbigay ng ganong kalaki. Accountant ka lang naman dyan sa Cebu. Aray, may kasama pang panlalait sa dulo. Sa isip ni Ate Lorna, hindi ako ang tumulong. Ang tumulong ay isang mayaman na foundation. Para sa kanya, wala pa rin akong kwenta pagdating sa pera. Binaba ko ang telepono. Tumingin ako kay Joven. Narinig mo yon? Tanong ko. Tumango si Joven. Hayaan mo na sila kuya. Ang importante, nakatulong tayo kay Elena. At ang importante, alam natin ang totoo. Tama si Joven. Pero sa puntong iyon, may nabuo sa isip ko. Nakita ko na ang totoong kulay nila. Paulit-ulit, walang pagbabago. Mabait lang sila kapag masaya. Pero mapanghusga sila kapag akala nila ay mababa ka. At higit sa lahat, tinatanggap nila ang tulong ng walang hiya-hiya habang ipinagkakait nila ang tulong sa iba. Napagod na ako sa pagtatago. Napagod na ako sa pagiging guardian angel na walang mukha. Naisip ko, siguro panahon na. Panahon na para malaman nila kung sino talaga ang accountant lang sa Cebu. Panahon na para malaman nila kung sino ang nagbayad ng operasyon ni tatay at tuition ni Elena. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nila ang totoo. Kaya inumpisahan ko ang pagpaplano para sa susunod na Lunes. Ang Lunes kung kailan ko aalisin ang maskara at ipapakita sa kanila ang katotohanan. Kabanata 9. Ang Noche Buena ng katotohanan 5 taon. 5 taon kong hinintay ang gabing ito. Inimbitahan ko ang buong pamilya sa Cebu para sa Pasko. Ito ang unang pagkakataon na pumayag silang lahat. Siguro dahil narinig nila na maganda ang bahay ko. O siguro dahil libre ang tiket sa eroplano at sagot ko ang lahat. Gabi ng Noche Buena. Ang ganda ng bahay, puno ng ilaw. Sa gitna ng mahabang mesa, may nakahandang lechon, may hamon, may queso de bola, may spaghetti at fruit salad. Ang daming pagkain. Masaya sila nanay at tatay. Panay ang puri nila sa bahay. Ang galing mo talaga anak, sabi ni tatay habang kumukuha ng balat ng lechon. Sabi ko na nga ba? Magiging successful ka. Si Ate Lorna naman, abala sa pag-selfie sa tabi ng Christmas tree. Ipopost daw niya sa Facebook, proud na proud daw siya sa kapatid niya. Nakatingin lang ako sa kanila. Nakangiti. Pero sa loob-loob ko, alam kong oras na. Tumingin ako kay Joven. Nasa dulo siya ng mesa. Tumango siya sa akin. Ibig sabihin, handa na siya. Handa na kami. Kinuha ko ang kutsara at tinapik ito sa baso ng wine. Ting, ting. Ting, tumahimik ang lahat. Tay-nay, Ate Lorna, panimula ko. Tumayo ako sa kabisera. Bago tayo magbukasan ng regalo, may gusto sana akong sabihin. May gusto akong aminin. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni nanay. Akala siguro niya may sakit ako. 5 taon na ang nakararaan, patuloy ko. Bago ako lumipat dito sa Cebu, may nangyari sa akin na hindi ko sinabi sa inyo. Huminga ako ng malalim. Nanalo ako sa loto, Ultra Lotto 658, nanalo ako ng 300 milyong piso. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw, walang nagsalita. Pati ang pagnguya ni Ate Lorna, tumigil. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng aircon. Ano ka mo? Tanong ni tatay, parang hindi niya naintindihan. Nanalo ako ng 300 milyon tay. Ang bahay na ito, cash ko itong binili. Ang negosyo namin ni Joven, pera ko ang puhunan. Sa loob ng 5 taon, mayaman ako habang kayo ay namomroblema sa pera. Dahan-dahang rumihistro sa mukha nila ang sinabi ko. Una, gulat. Tapos, pagkalito. At huli, galit. Biglang tumayo si Ate Lorna. Namumula ang mukha niya. Niloloko mo ba kami, Mateo? Sigaw niya.
May daan-daang milyon ka, tapos hinayaan mo kaming maghirap? Hinayaan mong halos mamatay si tatay sa ospital dahil wala kaming pambayad? Hinayaan mong mamalimos kami ng scholarship para kay Elena? Oo nga anak, sabat ni nanay, naiiyak. Bakit mo ginawa yon? Sarili mong dugo, tiniis mo? Umiling ako. Kalmado lang. Mali kayo, sabi ko. Wala akong tiniis. Tay, yung operasyon mo sa puso, ako ang nagbayad nun. Yung anonymous donor na sinasabi nyo, ako yon. Ate, yung scholarship ni Elena, galing yon sa foundation ko. Ako ang nagpaaral sa anak mo. Natigilan sila. Napaupo ulit si Ate Lorna. Pero, pagpapatuloy ko, bakit ko tinago? Bakit ko inilihim? Tiningnan ko sila isa-isa sa mata. Naalala niyo ba noong tumawag ako sa inyo 5 taon na ang nakararaan? Noong sinabi kong nawalan ako ng trabaho at palalayasin na ako ng landlord? Noong humingi ako ng 50,000 piso? Yumuko si tatay. Umiwas nang tingin si nanay. Ang sabi niyo sa akin noon, kailangan kong matuto. Sabi mo tay, stand on your own feet. Sabi mo ate, adults figure out their own problems. Tinawag mo pa akong tamad. Pagsubok lang yon, paliwanag ko. Gusto kong malaman kung sino ang tutulong sa akin kapag wala akong pera. At sa inyong lahat, si Joven lang. Si Joven lang ang handang magsakripisyo. Si Joven lang ang nagbigay ng kamay noong akala nyo ay nasa putikan ako. Akala ko, hihingi sila ng tawad. Akala ko, maiintindihan nila ang leksyon. Pero nagkamali ako. So ano to Mateo? Sumbat ni Ate Lorna. Sinubok mo kami? Pinaglaruan mo kami? Ang sama ng ugali mo! Hindi ginagawa yan ng pamilya sa isa't isa. Wala kang karapatang husgahan kami. Oo nga anak, dagdag ni nanay. Hindi kami mayaman. Natakot lang kami noon na maubos ang pera namin. Pero mahal ka namin. Hindi makatarungan na testin mo kami ng ganyan. Doon ko na-realize ang totoo. Kahit anong paliwanag ko, kahit anong gawin ko, hindi nila makikita ang mali nila. Para sa kanila, kasalanan ko pa na sinubok ko sila. Para sa kanila, tama lang na hindi nila ako tinulungan noon, pero mali na hindi ko sila binigyan ng pera ngayon. Ang galing nilang baliktarin ang sitwasyon. Ako pa ang naging masama. Ako pa ang naging madamot. Tumingin ako kay Joven. Malungkot ang mata niya. Alam niya ang nararamdaman ko. Tapos na ang usapan, sabi ko. Kumain na kayo. Sayang ang lechon. Kumain kami ng tahimik. Walang nag-uusap. Ang masayang Noche Buena kanina ay naging parang lamay ng patay. Ang pera ay nabunyag na. Pero ang pamilya, lalo lang kaming nagkalayo. Kabanata 10. Ang tunay na kahulugan ng pamilya kinabukasan, maagang umalis sila, nanay, tatay at Ate Lorna. Hindi nila tinapos ang bakasyon. Masyadong mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Bago sumakay ng van papuntang airport, lumapit sa akin si tatay. Hinawakan niya ang balikat ko. Mateo, sabi niya, proud ako sa narating mo. Pero anak, tandaan mo, mali ang ginawa mong pagsubok sa amin. Ang pamilya ay pamilya. Hindi dapat sinusukat ang pagmamahal sa pera. Tinitigan ko si tatay. Tama ka tay, sagot ko. Hindi dapat sinusukat sa pera. Dapat sinusukat sa gawa. Nung kailangan ko kayo, nasaan kayo? Nung kailangan niyo ako, nandyan ako. Sino sa atin ang totoong nagmahal? Hindi siya nakasagot. Sumakay na siya sa van at umalis. Pinanood ko silang lumayo. Akala ko, malulungkot ako. Akala ko, iiyak ako. Pero ang naramdaman ko ay ginhawa. Para akong nakabitaw sa isang mabigat na bagahe na 5 taon ko nang pasan. Wala na ang sikreto. Wala na ang pagpapanggap. Alam na nila kung sino ako. At alam ko na kung sino sila. Bumalik ako sa loob ng bahay. Nandoon si Joven, naglilinis ng pinagkainan. Kuya, sabi niya, okay ka lang? Ngumiti ako. Isang totoong ngiti. Oo, Joven, mas okay ako ngayon kaysa noon. Simula noon, nagbago ang buhay namin. Hindi kami nagputol ng koneksyon sa kanila nanay. Nagpapadala pa rin kami ng tulong minsan. Nag-uusap pa rin. Pero iba na. Wala na yung expectation. Wala na yung bigat sa loob ko na kailangan kong suyuin sila. Tanggap ko na. Tanggap ko na hanggang doon lang ang kaya nilang ibigay na pagmamahal. At ayos lang yon. Dahil nahanap ko na ang tunay kong pamilya. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido.
Hindi ito nasusukat sa kung kaninong sinapupunan ka galing. Ang pamilya ay si Joven. Ang kapatid na hindi tumingin sa bulsa ko kundi sa puso ko. Ang pamilya ay ang mga empleyado namin na tinuturing kaming tatay. Ang pamilya ay ang mga estranghero na natulungan ng foundation namin. Mga taong tinalikuran ng sarili nilang kadugo pero tinanggap namin. Kami ni Joven, pinalawak namin ang negosyo. Mas marami pa kaming natutulungan ngayon. Mga taong kagaya ko noon, nawalan ng pag-asa, akala ay nag-iisa. Ipinapaalala namin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa huli, ang pera ay papel lang, nauubos, nawawala. Ang Lotto jackpot ay pwedeng gastusin sa isang taon. Pero ang leksyon na natutunan ko, ito ang tunay na yaman. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay yung mga taong sasamahan ka sa dilim. At hindi lang yung mga taong sasalubong sa'yo kapag maliwanag na ang ilaw. Ako si Mateo, isang milyonaryo. Pero higit sa lahat, ako ay isang taong malaya. Malaya mula sa mga huwad na relasyon at puno ng pagmamahal mula sa pamilyang pinili ko. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana nahanap nyo rin ang tunay niyong pamilya at kung hindi pa, baka naman nandyan lang sila sa tabi-tabi. Naghihintay na mapansin mo habang abala ka sa pagtingin sa mga taong hindi naman nakatingin sa'yo. Hanggang sa muli, 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa hapagkainan. Mula noong ibinunyag ko ang totoo. Alam niyo ba ang pakiramdam? Yung parang nabunutan ka ng tinik sa lalamunan. Ganun ang naramdaman ko. Sa wakas, malaya na ako. Wala na akong itinatagong sikreto. Wala na akong kailangang ipaliwanag. Alam na nila kung sino ako. At higit sa lahat, alam ko na kung sino sila. Kami ni Joven, lumipat kami sa mas malaking opisina dito sa Cebu. Ang negosyo namin lalo pang lumago. Nag-hire kami ng 12 bagong empleyado. Karamihan sa kanila, mga galing sa hirap. Mga taong masipag pero walang nagbibigay ng pagkakataon.